Okay, update lang tayo sa BTC. May mga napapansin ako mga analysts no na nag-turn bearish. Uh, Itong mga analysts na to, mga tipong the past months to a year ago, mga super bullish sila no. So, maintindihan ko naman no kasi nagpump naman talaga siya no. Um, yung past year up until 2 years ago ata to. Tama ba? Up until 2 years ago ba? Up until 2 years ago, para sa akin, eh, meron tayong actually bearish na move in the long term. Pero hindi ko actually gano'ng kaabisado kung gaano kalaking type of correction, no? So, for example, ang basa ko dito ay ganito, no, dati. Tapos sa babagsak, may mga mali nga lang ako dun. So, ang experience ko lang kasi no, since lang to no, since mula dito lang ata or banda basta dito lang no. Mga 2021 lang ako nag-start na magkaroon ng experience kumbaga sa charting no. At yung focus ko yung impulse wave theory no. Mga basic na support resistance ganyan, mga ganyan support resistance. Pero yung pinaka problema ko sa mga support resistance no, hindi ko alam kung kailan sila pupunta doon or may chance bang pumunta doon no. So ang kinukulang ng technical analysis ko dati yung direction no. So ang pinaka uh, at least sa lahat ng mga na-research kong mga ways ng pag-predict ng mga galaw ng market, yung impulse wave theory yung pinaka-accurate at pinaka-malakas, no? So, kasi makikita natin sa mga past data, lagi ito 535, 53535, mga ganun yung mga galaw, no? Titingnan natin sa BTC, punta tayong weekly saglit. lagi tayong may may 5 waves, tapos 3 waves. Ito no, meron tayong unang wave, pangalawang wave, pangatlong wave, pang-apat na wave, pang-limang wave, no? So, meron tayong 5. Then, magkakaroon na naman tayo ng some sort of 3 dito. 1, 2, 3. No? So, 5, 3. Tapos, meron na naman tayo dito. Possibly 1, 2, 3, 4, 5. Ganun ulit, no? Puro no? 5, 3, 5, 3. Tapos meron na naman tayo dito 5. Meron na naman tayo dapat ditong 3. Ito yung pa-bearish sa akin ng matindi. Kasi makikita nyo dito, tatlong waves lang to mga to. Ito, tatlong waves lang to mga to. Ito, tatlong waves lang to mga to. So, ang pinakagalaw dapat in terms of impulse wave theory, 5, then 3. Then 5, then 3. Then 5, then 3. Ganun yung galaw madalas, no? So, ito, meron tayong 5, 1, 2, 3, 4, 5. Isa sa mga pinakarason bakit napaka-bearish ko kahit mukhang bull market to, no? Kahit mukhang magmo-bull market tayo dito. Makikita nyo sa mga mga videos ko siguro mga 70% or 80% ng mga videos ko puro bearish. Kasi itong move na to, ito talaga yung kakaiba. Wala akong nakitang technical analyst na pinag-uusapan tong 5 waves na to, no? Siguro kasi medyo delikado pag-usapan to sa internet na sobrang bearish or more like at least nila sa mga subscribers sila ayaw makakita ng ganito na napakalayo pa in the future. Ito, napakalayo pa na ito in the future. Baka magkaroon pa ng ganito, no? At masyadong maagang pag-usapan. So, sa tingin ko yung isa kong mga mali dito ay masyado kong maagang pinag-usapan to, no? Tipong dito pa lang tayo or tama, dito pa lang tayo. Pinag-uusapan ko na pwede tayo bumagsak dito, or yung yung mga ibang other types na of ABC correction na pwedeng zigzag, pwedeng baka gantong parang flat correction lang na slightly to the downside. Tapos nung dito pa tayo nakarating tsaka pa lang baka ma-confirm na wala dito sa mga to yung type of correction na hinahanap natin at
potentially zigzag or yung potentially expanded flat or running flat correction. So papakita ko lang na mabilis itong dalawang to, no. Ito, no. So ano lang to, no, 3 hours ago lang to. Pero etong channel na to malakas na, sobrang galing na na technical analyst nito, no, na nakol niya yung bottom ng BTC. Ito, nakol niya yung bottom dito sa BTC at potentially mag-aaroon ng impulse to the upside. Ayun lang yung problema, no, yung basa niya, mag-aaroon talaga tayo ng impulse na 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Hindi ko lang sure bakit, pero nagme-make sense naman yung mga explanation niya. Pero ngayon ko lang nakita tong channel na to na for the entire pump dito, no, for entire pump hanggang ngayong araw na to. Tsaka nagsabi na may bear market na paparating. At pinag-uusapan niya itong push up na to na tatlong waves na 1, 2, 3 na to. So basically ito na. Nasa 56k na pala si BTC. Nag-aabang ako ng short dito eh. Teka lang. So ito, no. Pinag-uusapan niya tong part na to ito parang move na to. Pero nag-lower low tayo. So mapapansin nyo, no, yung mga candle closes natin. Ito, candle closes na ito, nagbe-breakdown. Breakdown ba to? Hindi pa pala breakdown to, no? Pwede na ba natin masabing breakdown to? Ito pala yung gusto ko sabihin, no? Itong mga candle closes natin na to, bini-breakdown natin. So hindi ako magugulat kung dito sa mga part na to, baka mag-reject na tayo, no? Ito, kung nasaan yung price ngayon. Okay? Kailangan ko pala i-check yung yung short ko kung gusto ko na magdagdag kasi medyo no, level of resistance to. So pero ang ina-expect ko mga bandang 57k yata. Mga banda dito yung yung potential short pa. Double check lang natin in case na baka maging ito 56,730, no. Dito pala ako gusto mag short banda or banga banda dito pa siguro sa 57,800. Wag lang 57,918 kung natatandaan niyo yung last video ko, no. Ito, no. Ito ba 'yon? Ito pala. Ito yung first wave ng move na ito, no. So basically meron tayong A wave, B wave, C wave or 1, 2, 3. Tapos meron tayong 4, then meron tayong 5 kakalibasan, no. So itong 57,980, no. So ayun na-segue tayo. Pero yung point, no, sinasabi niya dito ni Lara, ang pangalan kasi nito si Lara, no, na etong move na to potentially failed recovery or failed pump. Tumataas yung probability na ang susunod na target ay mga 38k daw, 38k. Which is hindi naman ako hindi ko actually tawag dito, na medyo hindi ko masyado na expect na ganun kalalim, pero ando dun siya. Okay? Ito, nakikita nyo tong box ko, ando dun yung level na ilalim natin. So ilalim na ilalim yun. So hindi ko ganun ka-expect na ganun kalalim ang gagawin. Expect ko lang siguro mga 45k or maximum of 43k, pero nakalapag siya dito just in case lang kasi pwedeng makapunta yun doon. So tignan lang natin kung nasa 38k. 38k nasa bandang 1.61, medyo lagpas, no. So dito sa mga area na to, no, yung kung saan banda pwede mag-end yung corrective move na A, B, C. Kung saan banda pwede. Madalas dito lang sa itong mga area to, pero umaabot siya ng 1.618, pero di dapat lagpas. So ibig sabihin, pwedeng pumunta dito bago mag-pump. Okay? So ito pa, isa pang so ito medyo nagko-call na to ng bear market, no, or at least some sort of corrective move na short term to medium term. So pag sabi natin short term to medium term, possible na may corrective move tayong ganyan, then pump. So bullish pa rin naman siya. Ang bear market lang na explanation ata niya dito yung malaking ganto, no, malaking ganto. Pero hindi siya yung tipong lower low.
Pero may pinapoint out din siya na possible in case na magkaroon tayo ng some sort of galaw, eh, breakdown pa tayo. Okay? May sinasabi siyang ganun. Hindi ko siya fully na napanood, no? Hanggang dito pa lang yung napapanood ko, no? Yan, kasi sa tingin ko, napakagaling na na analyst na ito, na tipong almost hindi ko na maintindihan yung iba dyan, pero sobrang technical na ano niya, ng approach niya sa pagbasa ng chart, no? Yung tipong maboboring ka sa sobrang detailed. Tapos ito naman, itong Crypto Crew University, sobrang bullish na itong channel na ito, no? Pero pati siya nagpapakita ng bearishness sa mga videos niya, no, na dapat actually meron tong parang sarili niyang theory na tipong may phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 na ganun. Wala akong pakialam doon sa mga ganun niya, pero pati siya parang nakukulangan sa mga phases ng bulls na to. Nakulangan siya sa phases ng bulls na to. Ibig sabihin, parang impulse wave theory yung sinasabi niya. Na meron tayo phase 1 of the bull, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, gano'n, no? Nakukulangan siya ng mga ilang phases bago magkaroon ng parang some sort of, okay, tapos na yung bull market. So, ngayon, medyo, medyo nag-flip bearish siya. Medyo di naman siya nag-flip bearish agad-agad. Nag-iingat lang kasi ang Gaussian channel dun sa video na to ay nagpapakita ng kahinaan. Okay? So, mabilis lang. Tanggalin lang natin ito saglit. Puksin natin yung Gaussian channel natin. Punta tayong weekly. Pasensya na. Parang sumasabit sa lalamunan ko, no? Kaya, inom lang ang tubig. Yan. Sana hindi na wala na sumabit sa lalamunan ko. So anyway, yung Gaussian channel natin, every time na nagko-cross tayo or nadidikatan natin itong upper channel na to. So, example, upper channel na to. May some sort of violation dyan na nababalikan natin, aangat, then magsusupport sa middle line hanggang sa mag-breakdown. At mamumula ang Gaussian channel natin. At doon din banda yung yung low. Ito pwede natin masabi dito yung low, pero actually dito yung lower low niyan. At tiny, maliit na lower low na lang yan. Ganun din ang kapag bullish. So nasa weekly tayo Kapag nakalagpas tayo, gagamitin na support, then massive pump. Next bull cycle at bear cycle, dumidikit tayo, recovery, bago magkaroon ng dump, no? So dito meron din tayo dito of some sort, pero hindi tayo nag-red, no? Ito, no? Hindi tayo nag-red kasi may pandemic dito, no? So ito, goods pa to na nasa loob to ng bull market, no? So dito natin ma-confirm yung mga bear market, no? Ito yung bear market na nag-bottom ng bear market. Doon din siya sa area ng ng natapos na yung start ng pagpula nito. Doon yung area na kung saan nag-start ang tawag dito, ang bottom ng bear market. So ganoon din dito, no? Ay area na kung saan nag-start mag-bottom ang bear market, no? So ang next, ganoon din, area ng kung saan nag-start mag-bottom itong bear market na to, area. At meron tayong bullish divergence pa dito. So meron tong isa pang lower low, pero tatandaan nyo, 5 waves to. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So etong unang red na to, madalas sinasabi around doon sa mga area yon ang bottom ng bear market. So ito, no, around dito sa bottom na to, nag-lower low pa ng onte, pero andi dito siya sa mga breakout point na to, no? So dodrawing natin saglit. Ito, mula dito, itong point na to, makikita natin kung saan siya nag-consolidate, no? Bago magkaroon ng reversal. Okay? So, itong pula na to, breakout na naman, no? So, ganito lang, no? Breakdown, nadikitan niya, nagte-trade above dito. Actually, dito pa lang, no? Dito pa lang, pero nag-higher high pa. Okay? So, dito, makikita natin, medyo nagdadalawang isip na hanggang sa nag-breakdown. Okay?
So, ito lang yung medyo kakaiba, no? Ngayon lang natin nakita to, na meron tayong some sort of violation dito, pero nag-higher high pa na isa pang beses, no? Then, tsaka siya bumagsak. So, dito kaya, ay hindi ba gagawin? So, hindi pa rin natin sure kung bearish ba or bullish pa rin ba, no? So, meron tayong ganyan, meron tayong ganyan, meron tayong ganyan. Then, 4, 5, potential pa rin to. Potential pa rin, ha? Hindi ko sinasabing hindi na pwede mangyari to. Okay? Ano dun pa rin yung idea natin. Yung sa last video ko, no, na prediction na pwedeng mayroon tayong 5 wave counts nung andi dito pa lang tayo. Dito sa mga area na to, pinag-uusapan natin. Dito sa past video ko, na possible magkaroon ng 5 wave counts dito. Okay? Ang hindi lang nagme-make sense bakit 5 wave counts din to, no? Ito, bakit 5 wave counts din to? So, madalas bawal yon, no, sa impulse wave theory na mayroon tayong 5, meron tayong 5 na naman. Walang case na merong ganun. Masyadong malabong mangyari yon. Or more like, wala pa ako nakitang ganong move sa kahit anong type of crypto or stock market, no? Wala pa ako nakitang ganon. Okay? So, ay lang yun, no? Yung pinaka-problema ko dito, bakit up until dito, bearish ako, no? So, ito, bearish. Tsaka pa lang ako naging bullish dong. Paano pa lang, no? Pa-consolidate pa. So, napakapangit ng stance ko sa market, kumbaga. Pero kung ang kinakalabasan yung long-term time frame ko tama pa lang bear market siya, na itong buong to bear market. Technically, tama ako. Ang problema lang mali yung yung switches, pag-switch ko ng ng bearish to bullish, bullish to bearish ang kakalabasan kasi ako kasi hindi ako pumapasok ng mga B wave or C wave madalas. Hindi ako pumapasok sa mga ganon. Yung papuntang kunwari, may pump dito, A, B, C na ganyan kunwari. Hindi ako pumapasok ng long dito sa A wave papuntang B wave, hindi ako pumapasok diyan. At di rin ako pumapasok dito ng short papuntang C wave kasi magpapump to bigla. Okay? Kaya yung mga B wave, A wave, eto, no, A wave, B wave, C wave na ganito, madalas hindi ko pinapasukan. Pero ito kasi, no, baka kasi B wave to at malaking C wave to. So, mahabang type of of dump pa to kung ayun ang gagawin. Kasi marami tayong data rin, no? Marami tayong data na magkakaroon tayo na recession or some sort of ganon. At baka multi-year bear market pa to, no? So, kapag multi-year, okay lang napasukan yung mga long-term para sa akin, sa mga itong B wave. Kung B wave man to, na ganito, no? A, B. Okay lang sa akin pasukan to kasi medyo mahaba yung hodl ko dito. Kakalabasan para short, no? Pero yung mga, sabihin natin ganito, no? Yung A, B, C na ganito, yung saglitan lang, madalas hindi ko pinapasukan yan, no? Unless may basa ako na magdadump talaga siya, no? Ng matindi. Or sabihin natin, magpapump na matindi. So, ito, ang pinakabasa ko dito, no? Talagang puro bearish, no? Kasi ito talaga hindi ko matanggal sa no? Hindi ko matanggal na may mali dito. Nang kakalabasan, pati itong move na to ay marami magkakamali kung gano'n ang gagawin na 5 waves to, bakit tayo mag-5 waves din dito, no? Dapat 3 waves lang dapat to. 3 waves, tsaka meron pang 5 waves pababa. So, ayun ang pinaka-rason ko bakit napakatagal kong bearish, no? Simula dito sa mga part na to hanggang dito bearish ako, no? Hanggang sa na-break niya tong point na to. Yan, na-break niya tong point na to. Tsaka ako naging bullish. Pero doon niyo rin mapapansin, dito rin siya gumagamit as support. Dito siya gumagamit as resistance na matindi. So, kaya medyo delikado tong mga tong ginagawa ni BTC kasi bumabalik tayo dito sa importanteng ano ba tawag dito? Parang pivot point to, no, kakalabasan. Kasi lahat ng dito sa ilalim para sa akin bearish. Lahat ng dito na nasa taas para sa akin ay bullish. So, ngayong medyo binabalikan niya at
at yung recent move ng BTC ay medyo mahina, kapag ito bumalik dito, medyo malakas na indication na meron tayong paparating na bear market or at least man lang correction. Okay? Tatandaan nyo, kung ABC correction to, in case lang na ABC correction na, in case lang na A, B, C. Etong move na to malaki to. Itong 5 waves na to ng A malaki. Madalas ang C wave ang pinakamalaki, pero meron tayong mga running flat correction. Okay? Running flat correction, hindi meaning na babagsak tayo hindi meaning na magkakaroon tayo ng ABC correction maglo-lower low agad to, hindi meron tayong mga lower high na C wave, no? At ini-explain din nito ni Lara na in case magkakaroon tayo ng dump, pwedeng higher low, no? More like higher low. Hindi pero may ini-explain din siya na possible mag-lower low, pero hindi meaning na bearish na siya, mag-lower low talaga tayo. So ang meaning lang nun, mas highly likely na higher low ang gagawin sa tingin niya. Ako sa tingin ko rin, baka higher low rin to, or hindi ko alam, baka lower low, kasi bihira yung running flat correction, no? At least sa data ng impulse wave theory, ang pinaka less likely na mangyari sa lahat ng type of correction, meron tayong zigzag, meron tayong expanded flat or irregular flat, or yung flat correction lang, at yung pinakamababang probability na mangyari yung running flat. Okay? Makikita nyo rin naman sa stock market yung bihira nyo makita yun. Madalas makikita nyo flat o kaya expanded. No? So, SPX, kunwari, punta tayo ng monthly. Saglit. Sorry. Monthly. Burin natin lahat to. Yan. So, ano bang magandang example? Ito example, no? Makikita natin dito. Yung start ng mga bear market andi dito banda, no? So, most likely ito yung top. Meron tayong A, B, C correction dito. Dito nyo rin makikita yung mga W bottom pattern na mukha siyang W. Yan. Then, pump. No? Ayoko ng mga pattern trading kasi lahat ng mga pattern trading nabubuo through impulse wave theory. So, hindi ko actually kailangan tandaan yung mga patterns, kahit yung mga flag pattern na ganyan. Impulse wave theory lang to kasi 1, 2, 3, 4, 5 to, tapos A, B, C, pump, kakalabasan, no? O kaya yung mga inverse head and shoulders pattern na magkakaroon tayo ng A, B, C correction dump, A, B, C, then magkakaroon tayo ng impulse 1, impulse 2, impulse 3. So anong itsura nito, no? Head and shoulders, inverse head and shoulders pattern, na ito yung B wave, mali, ito pala A wave, ito yung A wave, ito yung B wave, ito yung C wave, ito yung first wave, ito yung second wave, at pa-breakout tayo ng third wave. No? So, ganun lang kadali yung yung mga kung paano nabubuo yung mga pattern trades. So, ito example, no, yung W bottom pattern na ganito, then breakout. Kaya lang to, ABC correction lang to, na expanded flat. A, B, C. Then pump. Okay? Ang next, flat correction lang. Ito, no? A, B, C. Dito nyo makita yung mga double top, then magda-dump. Double bottom, then magpa-pump. Basic lang, no? Pero ABC correction na flat correction na to. So wala kayong makikitang gantong klaseng correction na na parang wala rin magpa-pump, then magkakaroon ng A wave, tapos B wave, C wave na higher high. Ganito yung itsura. No, ganyan, no? Bihira kayo makakita ng ganito, no? Na mag-correct ng pataas. No, tsaka ulit magpa-pump ng paganto. Bihira, no? So ito possible, kunwari ito. Possible na meron tayong expanded flat correction dito na meron tayong A wave, B wave, C wave, pump. Possible yon. Pero dito sa mga major correction, yung mga multi-year correction, wala kayo makikita, no? O ito, wala dito. Parang triangle wave naman to ata. Mukhang triangle wave to, no? O, tama ba? Yung ABC, parang ABCD ba to? O, di ko sure, no? Pero baka lang to, no? 1, 2, 3, 4, 5. Baka ganyan. Then pump. No? So, bihira yung tawag dito? Running flat correction. So, meron tayo dito, maliit siguro. Major correction, wala dito. Major correction, wala dito. No?
So wala rin kayo masyado makikita dito sa mga mini pump or dump dito, no. Ito lang siguro yung nakita natin. Ito nag-iisa noong 1987 to 1990s pa ito. Tagal na nun. Wala na dito masyado. Wala, no. So ayun lang yung point ko, no. Bihira tayo makakita ng running flat correction. So sa BTC pwede natin ma-expect yung higher low. Kung magra-running flat siya, medyo mababa yung probability. Okay? So balik tayo last na, no. Ito balik tayo dito. Naka 5-day chart to, no. Every time na nag-aaroon ng pagpasok sa loob ng upper channel na to, sa atin hindi kasi natin magawa, no, sa weekly. Pero every time na pumapasok dito or nababalikan niya tong upper channel na to, yan, sa weekly, ay nagpapakita to ng malaking weakness or confirmation na nag-top na si BTC. Kapag nag-top na si BTC, lalo na dito, pag nag-top na si BTC dito, ibig sabihin 3 waves lang talaga to, no? Kasi makikita nyo, no? Meron tayo 1, 2, 3. Tatlong waves lang, no? At ang expectation doon na etong basa ko pa dati pa na puro bearish, actually tama pala. Na meron tayong A wave, B wave, C wave. Ito, hindi ko lang sure kung gaano kalalim to. Okay? So, ako magiging masaya ako pag pag tumama to, no. Dahil sa magiging bear market, more like kasi yung inaaral ko simula dito. Yan, simula dito hanggang sa dump na to, hanggang sa pump na to, hanggang sa dump na to, hanggang sa pump na to. Nagpakita na ng ano tawag dito? Nagpakita na ng resulta, no? Na medyo pa ako dito, medyo ba't kaya ang daming nagko-call ng bullish dito kung bearish dapat to, no? Na ganun o kakalabasan na medyo nagdadalawang isip rin ako sa tama ba tong inaral ko, no? Tama ba tong inaral kong ganito na talagang mali yung impulsive theory or baka may nabasa ako mali. So in case lang na tumama talagang mag-aaro tayo ng lower low dito, at least para sa akin sobrang huge win para sa akin, kahit sabihin natin wala akong i-trade dito na short or long man, kahit di ko man i-trade yan. Kasi ang kakalabasan yung knowledge yung mas importante, no? At yung control ko rin sa pagte-trade ko, no, na yung throughout ng experience ng pag-dump nito, pag-pump nito, mga takes ko ng short dito, mga takes ko ng wala akong masyadong long dito, no, kasi bearish ako dito, bearish ako diyan. Wala akong masyadong long diyan. Pero dito yung mga medyo marami akong long At dito yung natalo ko ng malaki. Yan. Kasi expect ko rin magpapampa na isa pang beses, no, na parang meron tayong ascending channel na 1, 2, 3, 4, 5 tama ba to? Tapos fake breakout, tsaka pala magdadump, no? Na baka may ending diagonal or sabihin natin meron pang isa pang higher high na meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave na super cycle. So akala ko ganun din yun, no? So pero limited pa yung knowledge ko nun dati. At hindi ko pa nabasa yung 5 impulse dito. Pero anyway, nadami ko ng satsat. So ito lang, no, kailangan natin pag-ingatan to. Okay? Kasi kapag bumalik tayo dito, magiging resistance tong matindi. Okay? Magiging resistance. Ito, bumabalik tayo dito, no, pero kasi palabas kasi tayo dito. Palabas kasi tayo, ha. So mukha tong nagiging bearish, pero palabas kasi tayo dyan. At pag-green. Okay? Pag-green, ha. Hindi tayo pa-red. Kaya ito okay lang to na bumabalik tayo dito. Tapos para mag-bounce. Pero ito iba to. Nakalabas na tayo, pero pabalik tayo sa loob. Okay? Ito nakalabas tayo dito, pero red pa to, no? Red pa to. Dito pa lang naging green, tsaka pump. Ito, pag nag-red to, nag-flash red, bumalik tayo dito, nag-flash red to, gumanyan, expect tayo ng malaking dump. Okay? Sa Gaussian channel. Okay? So, etong dalawang to, for the past year, buong year ata sila bullish, no? Ito rin, bullish din to buong year. Pero ang problema sa TA nila dito, expect nila 5 waves to the upside, or yung kung ito si Kuya, isasabi niya phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, mga ganun, kulang yung phases. Okay?
No, ito naman si Lara, ang ina-expect niya yung 5 waves na ito na yung dati nating prediction na kung possible na mangyari to, no, na 1 2 3 4 5. Pares lang kami. Pero hindi ko mabigyan ng malaking credit tong 5 waves na to dahil dito sa 5 waves din dito. 1 2 3 4 5. Kasi bawal to. Dapat bawal tong may 5 dito, may 5 na naman dito. Bawal 'yun. Dapat 5 3 ang sunod dapat. 5 3. Okay? So ito dapat ang itsura. At least ayun ang ano ko nakikita ko. Pero ayun nga, hindi ko alam. Hindi ko alam. In case na bumagsak tayo, hindi tayo dapat babagsak below dito sa A-wave. Dito sa bandang 31K. Hindi tayo pwedeng bumagsak below dyan. Pag bumagsak, expect na natin either nag-bottom out na at ito isang malaking ABC correction or meron pang lower low pa. Okay? Or pwedeng double bottom. Ganun. Double bottom. At mag-iiba-iba yung tawag natin dun sa correction na yun. Mag-aaroon ng running flat correction. Ito, no? Teka lang yung mouse ko running flat correction na higher low, higher high, higher low, then pump. Mag-iiba yung base natin kapag nag-low pa dito. Double bottom, pero flat correction lang yun. Flat correction. Double bottom, pump. Kapag lower low naman, lower low. Tapos ang pump, ang tawag lang naman doon, expanded flat correction. Meron tayong ABC pump, no? Tapos ang sasabihin ng mga tao dito, flush out, capitulation, or mga other types of bear market na ano, no, na baka ito raw yung ano, yung kakaibang cycle daw at basta ganun ang kakalabasan, no? Marami kasing types of or ways na pagbasa ng market. Pero sa tingin ko, ang impulse wave theory, hindi pa ako nabibigo. At least, either mali lang ang basa ko or mali yung kung kailan siya mag-flip, no? So ito, no, example na ito, mali yung kung kailan siya na mag-flip dito. Akala ko mag-flip na siya dito. So yung kailan yung problema ko, no, hindi ko alam kung kailan actually. Kasi pwede pa siya maging ano, no, mula zigzag na ganyan, zigzag, pwede pa siya maging flat na ganito, flat kunwari. Or pwede pa siya maging expanded flat na ganyan. No? Pwede rin siya maging running flat na ganyan. No? So, pwedeng, itong basa dito, pwedeng umabot dito, tsaka pa lang magdadump. O kaya, medyo higher pa ng konti, tsaka pa lang magdadump. No? So, ayun lang yung problema sa impulse wave theory. Alam natin yung direction, hindi natin alam kung kailan mag-flip pag pumunta dahil sa mga minimum targets natin. No? Kasi meron siyang minimum target at meron din siyang maximum target, kumbaga, sa impulsive theory. So, ang minimum target nito, actually, ganito lang, no? Yan, minimum target, dump. Ang sumunod na target niyan, yung median target, ito. Yung mga bandang maximum target, dito banda. No? Maximum target. Kapag nagkaroon pa tayo ng isa pang move dito na 1, 2, 3, 4, 5, hindi na ABC correction yun. Doon pa lang natin makakonfirm na impulsive siya. Tapos ang kakalabas na magkakaroon tayo ng correction dito, correction, tsaka pa lang magkakaroon ng malakas na impulsive move to the upside. Okay? So, ayun, bullish na bullish yun. Ito, bearish to actually, itong paparating na move na to. Pero after neto, super cycle yun ang kakalabasan. Kasi pinakamalaking correction to sa history na BTC kapag mangyari man to. Sa tingin ko, aabot ng mga around 1 million to. No? Itong susunod na bull cycle na to. Baka lagpas pa. Kasi kung titingnan natin sa monthly, ito ang magiging pinakamalaking corrective move. So ito, no, meron tayong alsin natin itong Gaussian channel natin, ha. Yan. Pero tayo ditong bear market. Meron tayo ditong bear market na almost 2 years. Tapos meron tayo dito ulit bear market na siguro mga 1 year lang to. 1 year lang to. Tapos ang kakalabasan, etong buong to, pag naging bear market, napakatagal na ito, 5 years bear market to. Okay? So, masasabi ng mga tao dito, ito bull market daw to. Masasabi ko, part to ng bear market na ABC correction. ABC. At ito yung biggest bear market. Ibig sabihin, etong bear market na to, kung mangyayari man, kino-correct niya tong buong pump na to. So, anong meaning nun kapag may tinatapos siyang correction sa isang malaking bull market?
Pag natapos yun, ang susunod na bull market, mas matindi. So, ganito, no? So, meron tayong first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Sabihin natin, kinokorek na to. Ito, kinokorek niya dito. Ano may expect natin sa susunod? Malaking bull market. Okay? So, in case lang, na si BTC, kinokorek niya itong 1, 2, 3, 4, 5 na to kunwari, itong move na to, at nagko-correct siya dito, ABC, expect natin ang susunod na pump ni BTC malaki. Pero matagal pa siguro yun. Siguro baka 2026 pa ata. Or baka sa ano pa. O, di ko alam. Ay, siguro update natin, no? Medyo hindi masyado useful yung update natin sa short term. Pero gusto ko lang ipakita, no, na hindi lang tayo ang nakakita ng bear market, no, na potential. Itong dalawang to na sobrang bullish, na ang basa dito sa pump na to ay baka meron tayong bull market dito. Actually, pwede naman mangyari, no, na medyo pati ako naging bullish na ako dito sa part na to. Yan, naging bullish na ako dyan. Pero late ako naging bullish, kung masasabi ko, kasi ang confirmation talaga ay dito banda. Okay? Pero nga, itong dalawang to, all throughout ng galaw nito ni BTC ay bullish, at medyo balimbing na yung pakiramdam nila, or at least yung base nila, na medyo gusto nila maging bearish at naghahanda in case mag-dump. Ako, masasabi ko dito pa lang, no, mula dito hanggang itong buong to, no, puro bearish ako dyan. Okay? At baka nagkamali lang talaga tayo ng basa, or ako ng basa, na baka magkaroon pa ng fifth wave. Pero in case na eto na talaga, matutuwa ako, masasabi ko, kahit hindi ako nag-trade dyan, sabihin natin, no? Kasi ang kakalabasan yun nga, yung natutunan ko, sa wakas nagkaroon na rin ng resulta, ano. So, ayun, siguro update natin. Sana, ano, matutuwa ako kahit ano mangyari, kung bullish man or bearish. Kasi, syempre, pag bullish, kung magkamali man ako, okay, edi bull market pa rin naman, no? So, masaya pa rin. Pero kung tumama naman ako, wala nga lang akong masyadong profits, kasi short, no? Mahirap yung profits ng short. Wala nga lang akong masyadong profits kasi babagsak. Pero ang kakalabasan, tumama ako dito sa may paparating na ABC correction, na itong buong to, bearish ako. Na dito pa lang ako naging bullish. So, somewhat tama, somewhat mali ako ang kakalabasan, no? Pero mas masaya na ako doon na nabasa ko siya in the long term, no? In the long term na ganito, no? Na walang nagsasabing ay nang gagawin, pero ako nababasa ko na possible na ganun mangyari, no? So, ayun, siguro update natin, no? Ingat sa trade sa GG's boys.